Good evening and happy Sabbath once again, brothers and sisters in Christ. Kamusta mo makigsunan sa inyong mga puloy-anan karon? I would like to thank the special music a while ago, and I would like to welcome you to our Vespers prayer meeting. At the same time, this is the second to the last topic of our series, Lockdown. Dagang salamat sa makigsunan nga nagpadayon sa pagtanaw sa atong program, sa tanang mga care groups, sa tanang mga panimalay nga inyo kinigigamit ang ato nga program nga inyong worship time. Dagang salamat sa inyong pag-greet o sa inyong mga pag-share sa ato nga program, sa inyong mga higala nga sa diin daghan usab ang napanalanginan sa mensahe sa Dios. Dagang salamat mga kaigsunan kaninyong tanan. Karon mga kaigsunan nga gabi, this is our second to the last topic sa atong series of study about this theme, lockdown. Atong unang gabi atong gisgutan ang lockdown, lock-up. Sa sunod nga gabi atong gisgutan ang topiko nga lockdown, kneel down. Og sa pagkasunod ni ana makisunan ang topiko nga lockdown, LDR, nga nagkahulugan og lockdown relationship nga kinahanglan atong tarungon ang atong relationship so that it will become another LDR nga loving and devoted relationship. Onya atong gisgutan ang prison of praise nga bisan unsa kalisod sa atong sitwasyon, bisan kita pineriso, bisan murag kita pineriso during quarantine time, during lockdown time, hinaot nga makadayeg gyapon kita sa Ginoo ang ato nga lugar, it convert nato makigsunan into a place of ministry sa pagkarindot sa atong mga pagtuon. And last night, nga atong miaging gabi, gisgutan nato ang topiko nga faithful amelioration. Kung ang atong gobyerno sa Pilipinas dunay program nga social amelioration program, ang atong langit nun nga mahan sa langit makisunan duna siya amelioration. Buot pasabot assistance, buot pasabot hinabang o tabang sa lisod nga sitwasyon, ang Ginoo is faithful to provide us with our needs. Now, so kanindot mga kigsunan sa atong nga gitun-an ato mga milabay nga mga gabi, and tonight we'll be focusing our study in the Bible this topic that is entitled Lockdown, Look Up. Lockdown, Look Up. Sa dili pa ta mag-abli sa atong balang kasulatan, I would like to invite you to bow your heads wherever you are right now. Let us ask for heavenly wisdom before we start this message. Let us pray. Gamhanan nga Dios nini nga kagabihon, dako ang among kalipay, nining adlaw nga igpapahulay. Naghiliusa kami, Ginoo, sa pagtuon sa iyong mga pulong. Salamat sa mga tagsa-tagsa kapanimalay, mga care groups, nagkalain-laing mga grupo nga nagatanaw karon makigsunan ang among mga higala kung sa diin sila nga dapit nagatanaw karon niini nga program panalangini sila. Ihatag Ginoo kanamong tanan ang langit ng kaalam aron among masabtan ang imong mensahe. Salamat Ginoo sa imong pakig-uban kanamo karon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amo manuluwas. Amen. Lockdown, look up. Dini na sentro karon makigsuna ng atong pagtuon. Atong balikan unsay kahulugan ni ining lockdown. Unsay kahulugan ni ining lockdown? Atong mga unang gabi atong kini gihisgutan, ang lockdown makigsunan nga nagkahulugan a state of isolation or restricted access instituted as a security measure. Mao kini ang atong kahimtan karon na lockdown. Okay, gi-isolate kita, gi-istriktuhan kita sa pagawas sa atong mga puloy-anan aron nga dili mo katag ang virus gitawag nato nga coronavirus or COVID-19. Mao kana ang atong nga sitwasyon karon makigsunan. Busa unsa man kining lockdown, dinhi na sentro karong gabi ang ato nga pagtuon, kining lockdown nga pulong atong tagsa-tagsaon ang mga kahulugan ini. Sa every letter ni ining pulong nga lockdown, doon na tay acronym o dinhi na focus ang atong pagtuon karong gabi. Let's start mga kigsunan sa una nga letter sa pulong nga lockdown. Unsa kining una nga letter sa pulong nga lockdown? This is letter L. O kining letter L stands for learn what is God's purpose for all of this. Learn what is God's purpose for all of this.
tun-i kung unsa ang tuyo sa Ginoo sa imong kinabuhi sa mga nagakahitabo sa kalibutan karon. Unsay kaulugan ni ining mga hitabo sa kalibutan karon alang kanimo? Unsay epekto ni ining atong pandemic sa imong kinabuhi, nining crisis sa atong kinabuhi? Tingali makigsunan daghan kanato nakapamalandong sa kaimportante sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kanato. Ang Ginoo nagpakita sa iyang gahom. Gipahinumduman ta makigsunan unsa ang atong kinabuhi. Tungod kay kining virus walay pili nga mutakod sa kambisan kinsa nining kalibutan. Even those who are rich, even those who are in the higher position of the government, even the celebrities na takdan ini nga balatian, walay pili makigsunan. Bisan pa kadtong mga nagtago-tago sa bisan asa nga dapit, makaabot sa gapon ng virus dito. Walay pili. Bata, tigulang, tambok, maniwang, ingon sila makigsunan, matakdan sa mao nga virus sa kalibutan karon. Mao ni gitawag sa kadaghanan nga kining virus gitawag nga the great equalizer. The great equalizer. Nga po pasabot, wala bisan kinsa matakdan makigsunan. Dili mo matter ang imong profession, dili mo matter ang imong financial status, dili mo matter makigsunan unsay imong edukasyon, unsay imong posisyon sa gobyerno, unsa ka kailado, kung unsa ka kabantog makigsunan, dili mo matter. The great equalizer kini nga virus og tungod ni ana makigsunan, nakapamalandong ta kung unsa kabililhon ang atong kinabuhi. Now, this time of lockdown, we realize the value of our family members sa pagkalindot, no? Nga tungod ni ini karon sa atong hitabo, atong nakita kung unsa ka importante ang pag-spend time with each other, mga membro sa panimalay, mga hinigugma sa kinabuhi, mga kabataan, karon magisunon we are experiencing for 2 months already nga nagsuod ang atong relasyon diha sa atong panimalay. We realize how important our friends around us, kining atong mga higala, kining mga nagatabang kanato, and of course, how important is this care group. Karong panahon na makigsunan, ang care group sa ito naglihok, nag-organize o naglain-lain mga care group, kung kita na andam sa atong kaugalingon, pinaagi sa pagpamembro sa usa ka care group. Kung naa na tayo care groups makigsunan, pag-abot ni ining pandemic, dili ta maglisod. Nga naman, kinaa na tayo circle of friends. Ang atong worship makigsunan dito with our circle of friends. Karon gi-lift up mga kigsunan, i-lift up ang ato nga sitwasyon sa atong enhanced community quarantine. O nya na ay bag-o nga normal, ingon sila new normal, nga doon ay i-allowed sa mga gathering nga tag 10 members lang. No? Nga tag 10 members, pwede makasimba, pwede makagather tag 10 people. So kung maokin ni karon ang mahitabo, makisunan, if this is the direction now of our situation, dili ta mabag-uhan ni ana. Kay naatay mga small group, naatay mga care groups nga 8 to 12 members na anad na ta ni ana ang makigsunan. Ang problema kung wala ta maanad. Ang problema makigsunan kung wala ta na-appeal sa care group ministry. Ang problema makigsunan kung wala ta kay balo sa program sa iglesia, kay masyak ta sa nagakahitabo sa palibot. Apan kung kita nakahibalo sa mission, kung nakahibalo sa program sa atong iglesia, we belong to a care group. Pag-abot sa panahon, sama ni ini magsabi, dili na kinibag-o sa ato ang atong pag-adjust sayo na lang because we have already our care groups, different care groups, makapadayon sa pagsimba with the care groups, makapadayon sa pag-fellowship with the care groups, makapadayon ta magsunan sa atong pag-care sa atong makigsunan with the care groups. We can share our problems with the care groups. Amen? Mao kini makigsunan ang nakahitabo sa atong palibot karon. And because of this lockdown, we realize how important our life is. Kining atong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Daghang mga tawo makigsunan nga nangamatay because of this COVID-19. Apan ang Ginoo also demonstrate His power. Tingali alang sa uban, kining COVID-19 na himong demonstration of God's power sa ilang kinabuhi, kay daghang kog nailhan makigsunan nga nahimong positive. Natakdan sa maong balatian, apan ang ayo sila because of prayer and because of God's providence, because of God's help, na balik ang ilang maayong panlawas, gihatagan sila sa Ginoo og panalangin.
Ang uban, yes, daghang mga nangamatay. So atong kinabuhi karon atong napamalandungan, kamustang imong kinabuhi sa panahon sa lockdown? Nabati nato kung unsa kini ka-importante. Kita magisunan gitago sa atong mga balay aron dili matakdan, aron dili ta mamatay. No, can you imagine? Matag adlaw we are enjoying life. Matag adlaw gusto nato magsuroy-suroy, magtanaw-tanaw, mag-excursion, magparty, magadto sa mga beach. Gusto nato matun-an unsa ang pagkinabuhi nga maayo. Apan wala jud nato matun-an magsunan unsa ang pagkamatay nga maayo. No, dili ta gusto magisgot og kamatayon. Wala na sa atong una nga unsaon ang pagkamatay nga maayo. Ano, wala na magisunan. Always dito na focus pagkinabuhi. Unsaon pagkinabuhi, unsaon nga maayo imong panlawas, dito na focus pero wala jud nahisgutan nga unsaon pag maayo pagkamatay. No, kining pagtuon, wala man ti subject about death. Nga kanang kamatayon ba nga dito ta magisgutanan. Can you imagine? Kung usa ka tawo mag-invite sa inyo, sige mag-excursion ta. O sige magsuroy ta unya ang atong suruyan. Dili beach resort, no, dili og mga tourist spot, kundi ang atong excursionan, ang atong partihan dito ta sa Minteryo. No, dito sa Minteryo. Unsa ka ang may tabo sa mga tawo kung dito sa Minteryo. Sige dito ta mag-study, dito ta mag-enjoy sa Minteryo, murag wala jud makaigsunan. So atong kinabuhi is very important. Gusto sa Ginoo, kita nga mga giproteksyonan sa Dios. Gusto sa Ginoo nga iprolong ang kinabuhi. Kaya Ginoo doon na pa'y plano. God has a purpose for you and me in this time of pandemic, and God has a purpose for you for the future. Amen? Ingon pa ni Salmista David, dinhi sa Salmo. Salmo Kapitulo 39, versikulo 4. Salmo 39, versikulo 4, nagaingon si Salmista David, show me, Lord, my life's end, and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. Paibalo ako, Ginoo, kung hangtod kanos ang akong kinabuhi. Paibalo ako, Ginoo, kung unsa man ang akong dangatan, unsa man ang akong umalabot. Magison, this is all we want in this world, nga makahibaluta sa atong kaugmaon. Kung pwede pa lang, mapredict nato ang future unsay atong umalabot. So bisan pa si Salmista David, this is his prayer. He wanted to know his future. Igsoon dili ba mao kining imong pag-ampo? Natingalat ta nganong niabot kining mga kalamidad, nganong niabot kining lockdown, because we want to know what is the next thing to happen. We want to know unsa may tabo sa atong kinabuhi. Asa ta paingon magisunan, we are facing uncertainties, but God is always certain that He will be there for us, and He will help us, and He will provide us a better future. Amen? Atong kinabuhi is very important, and we realize that during this lockdown. Atong kinabuhi, dagang nangamatay, apan daghan sad ang gipang proteksyonan sa Ginoo, because the Lord has still a purpose for their lives. Gipang ayo sa Ginoo. Pila man ang lifespan sa tawo karon sa kalibutan? Pila ka tuig ang atong pagkinabuhi? According to Psalm chapter 90 verse 10, 70 years old. 70 ka tuig. Unya, kung doon na pa'y kusog, pila? 80 ka tuig. So, ang uban, moingon nga, kung maglapaw ka ni anak nga lifespan, that is already a what? A bonus, tawag sa uban. So, in other words, 70 years old. So, kung ikaw, doon ako'y usak ka article nga nabasahan, nga kung ikaw daw nag-edad og 60 karon or 60 years old, naa ka sa gitawag nga pre-departure stage. If you are 60 years old, pre-departure stage. Unya, kung 70 years old, unya, gaginhawa ka pa, buhi ka pa, 70 years old ka na, unya, buhi ka pa, niaka pa, nini nga kalibutan, gitawag daw ng 70 years old nga, ready for take-off. No, ready for take-off. Unya, dito sa akong nabasahan, ingon ko, maabot kag 80 years old, unya, 80 years old ka, buhi ka pa, gitawag daw na nga, flight delayed. No, flight delayed. Unya, pag abot og 90 years old, abot kag 90 years old, unya, buhi ka pa, gitawag daw na nga midnight flight. Midnight flight. So, niata ni ini mga nagkalain-lain nga mga stages.
Apan ingon sa uban, mas nindot jud o makaabot ka og 100 years old sa imo nga kinabuhi. Ngay ngano man, ingon sila kung makaabot kag 100 years old, malipayon ka na, malinawon ka na, kay ang tanan nimo makontra nangamatay na. Kung maabot ka og 100 years old. So mao kining lifespan og mga stages sa kinabuhi sa tawo makigsunan o kita tanan nangandoy nga magpabilin nga buhi kung mahimo pa lang kung itugot sa Ginoo until Jesus comes atong pangandoy nga buhi ta sa pagtagbo kaniya diha sa kahanginan sa iyang pagbalik. Mao kanang atong pangandoy og atong natun-an no lessons in this time of pandemic. God has a purpose for this pandemic sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. It might be a wake-up call for you. Pamukaw kini sa imong katulugon, sa imong espertano nga kinabuhi. Tingali kani adto wala kay simba-simba, kani adto wala kay basa-basa sa balaang kasulatan, kani adto wala kay ampo-ampo. Karon this is a wake-up call. Mao kining mga leksyon sa atong kinabuhi. Tingali alang kanimo, this is a reminder to pray. Yes, asimba ka pero walay pag-ampo, walay personal prayer. This is a reminder. Tingali alang sa uban, this is what God wants to happen to your life, to show to you His power and His providence. So ang Ginoo magsunan na ay mga katuyuan sa mga nagakahitabo sa atong palibot. Kung atong kinabuhi giampingan sa Ginoo, kung atong kinabuhi gi-extend sa Ginoo, giproteksyonan sa panahon sa crisis. Ingon din ni A.W. Tozer. Ingon niya, A.W. Tozer, if God gives you a few more years, remember, it is not yours. Your time must honor God. Your home must honor God. Your activity must honor God. And everything you do must honor God. Sa pagkanindot nga pamalandungon makisong kung mao kining prinsipyo sa tanang mga tao sa kalibutan karon. Nga nagpasalamat sa Ginoo kay giampingan atong kinabuhi. Kung natapos na kining lockdown niya buhi ta, naampingan atong kinabuhi, gisuportaran ta sa atong makinalanon, wala ta gikulang. Ang atong tanang mga hilimuon is to honor God and to praise Him and to thank Him for all His providence in the time of lockdown. Amen? Ang atong panimalay is to honor God. Ang atong mga buluhaton is to honor God. Ang tanan sa atong kinabuhi is to honor God. Ang tanan natong mga pangandoy is to honor Him. Dili ang atong kaugalingon, kundi ang Diyos nga dito sa langit. Letter L sa word nga lockdown stands for learn what is God's purpose for all of this. Let's go to the second letter. Letter O. What is the acronym or the sentence that represents letter O? Letter O stands for open your heart for lesson to be learned. Ablihi ang imong kasing-kasing. Unsa nga mga leksyon makigsunan ang nahatag sa coronavirus sa imong personal nga kinabuhi. Tingali imong na kaplagan sa pagtan-aw sa palibot, imong nakita ang leksyon nga equality, nga kinanan equal. Walay pabor-pabor ang amelioration. Ang pagtabang, kinanan walay pabor-pabor, equal, no? Equality. Imo sad nakita nga sa panahon di ay sa crisis, dato pobre pariha lang. So, mga leksyon sa kinabuhi nga imo nakita. Ang traffic makigsunan, ni hunong, ni ayo ang palibot, mga tanom nakaginhawa, mga tao nakaginhawa sa ilang puloy-anan, dinhi sa Cebu City. Now, ingon pa sa usa ka reporter, kung muadto ka dito sa bukid, sa bukid nga bahin dinhi sa Cebu City, unya tan-aw mo dito sa unahan sa may dagat, makita na nimo ang mga bukid sa Bohol. Makita nimong isla sa Bohol. Nga kaniadto dili makita because of pollution. So mga leksyon ni o mga resulta kini makisunan. And the most important things in life were discovered during this time of lockdown. Ang mga importante nga butang, nakita nato, na-discover nato unsay pinaka-importante dahil sa panahon sa crisis. Wala na ay nag-post of status nga feeling sick. Wala na makigsunan sa social media. Wala na butang dito nga I am feeling sick. Wala nagbutang. Hadlukan. Wala na nag-post dito og feeling blessed, no? Nga pakita nila mga bag-o sa ilang kinabuhi. Wala makigsunan. Kay crisis naman. Wala na nag-post makigsunan nga nagapahambog pa gikan sa syudad sila nagbakasyon, no? I'm from Cebu City.
Nga wala na may nag-post niya na kay wala na may naka-travel. O niya kani adto kung maggikan sa Cebu o sa ubang mga syudad, wow, gikan ka Cebu, o gikan kag Quezon City, o gikan kag Manila, wow. Karon makigsunan kung gikan ni ining mga syudara, magtago-tago na lang kung gikan ni ining mga syudad. Wala na mga nag-post mga ingana nga klase ka post. Wala na yung nag-post sa mga bag-ong mga sanina o sapatos kay ang importante karon alcohol naman og bugas. Na wala na makigsunan. So mga tao daghan na nagkatunan sa ilang kinabuhi. Unya ang mga tao humble na kayo. Sa una panindutanay og mga pagkaon ginapost, karon ang ginapost unsa man dilata og noodles. Mao nang ginapost mga kaigsunan sa social media. So these are lessons to be learned. We know now what is the most important thing or things in life. Unya, unsa pa jud ang mga bantayanan karon? Unsa man ang mga bantayanan sa lihok sa mga tao karon? Ang bantayanan karon makigsunan kung ang tawo muhatching og muubo kay mulingi nimo tanang mga tawo. No, kung kanang mga naghatching og muubo, na ay maghatching muubo ang tanan mulingi man. Busa ni ay murag balak nga gihimo sa usa ka tawo nga i-share nako sa inyo ha igsoon sa iyang obserbasyon sa nahitabo ni ining panahon sa lockdown. Ingon siya dinhi, ang mga maningil sa utang nga mga Bombay nalipay kaayo. Kay ang mga utangan na anas sa balay sigurado. Apan ang Bombay dili Japon makasingil. Kay ang utangan kalitraman og ubo muatras intawon ang Bombay nga atong amigo. So mao na nahitabo. Muingon ang Bombay, maningil ko para makakwarta. Apan muubo man sila. Unya na lang nako singlon mahuman ang lockdown. No? So lakaw na intawon ang Bombay makikisunan. Mao kini ang mga sitwasyon during this time of lockdown, during this time of pandemic. Unya ingon pa jud dinhi makikisunan na minus na pod ang mga chismis og tabi. Kay may social distancing sa bintana na lang maglili. Lain pod kaayo, manglibak sila, lagyo ang istorya. Kay ang libak gani kung mahimo ihonghong ra. No? So wala na yung mga chismis, wala na yung mga tabi-tabi nga nagakaitabo sa palibot tungod sa social distancing. Unsa pa, ang Senado o Kongreso gisaraduhan kay dunay natakdan. Gikanselar ang mga klase o nalipay ang mga estudyante. Kay bisa ng ilang grado hagbungonon, gipapasar na lang kay ang COVID maoy hinungdan. Kay nganong dili na lang papasaron, kay maglisod man gani bisan imong pakopyahon, imo pahinuon, eksaminon, busa pasar na lang tanan, aron tanan malipayon. No? So mao kini makisunan ang nagakaitabo sa atong palibot sa panahon sa lockdown. Apan labaw sa tanan, unsa may epekto sa virus no ni ining COVID-19. Unsa may resulta na humok na ang kasing-kasing sa mga tao og nangita na sa Ginoo. So nahumok ang kasing-kasing nangita sa Ginoo. Ingon dinhi sa Buhat Kapitulo 8, versikulo 21. Buhat Kapitulo 8, versikulo 21 makigsunan. Nagaingon, you have no part or share in this ministry because your heart is not right before God. Posible ba makigsunan nga kita gitawag ng mga Kristohanon o mga Diyos nun apan ang atong kasing-kasing nahilayo sa Diyos? Posible ba nga kita nagasimba apan nahilayo kita sa Diyos? Posible ba nga namembro kita sa iglesia apan kita nahilayo sa Diyos? Posible ba nga na-appeal kita sa care group ministry apan ang atong kasing-kasing nahilayo sa Diyos? Posible ba na? Yes, ingon dinhi makigsunan sa maong bersikulo. Wala kitay kabahin ni ining pagministeryo tungod ang atong kasing-kasing wala matarong og nahilayo sa Diyos. So we need to examine. We need to diagnose our hearts, my dear brothers and sisters, in this time of lockdown. Susihon nato. Kinalang bag-ohon nato atong kasing-kasing. Ingon ni Ellen White in the Pen of Inspiration, in the Steps to Christ, page 59. Din sa Steps to Christ, page 59, nagaingon, in the heart renewed by divine grace, love is the principle of action. It modifies the character,
governs the impulses, controls the passions, subdues enmity, and ennobles the affections. This love cherished in the soul sweetens the life and shed a refining influence on all around. Mga hinigugma kong makigsunan, kinalang bag-o na itong kasing-kasing. Ingon din ang O nga letter sa lockdown, open your heart for lesson to be learned. Let's go to the next letter. Ang sunod nga letter, letter C, sa pulong nga lockdown. Unsa may kahulugan sa pulong nga C, makigsunan. Call upon the name of the Lord and stay calm. Sangpita ang ngalan sa Diyos o kita magkalma. Mauna magsunan, kalma lang, relax lang. Kaingon din sa Isaiah Kapitulo 55, versikulo 6, Isaiah 55, verse 6, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Ingon din magisunan, sampita si Jehovah, samtang siya hikaplagan pa. O pangitaas si Jehovah, samtang siya hikaplagan pa. Sampita siya, samtang siya anaa pa sa duol. Unsa may pinaka-importante nga pulong ni ini nga bersikulo? Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Unsa may pinaka-importante nga pulong makisunan sa maong bersikulo? Ang pinaka-importante nga pulong ni ini nga bersikulo mao ang pulong nga while o samtang. O kining pulong nga while o samtang nagatudlo kini makisunan sa usa ka panahon nga dili pa ulahi ang tanan. In other words, manawag kita sa Ginoo, dili pa ulahi ang tanan. Musangpit kita siya, dili pa ulahi ang tanan. Mangita kita kaniya, dili pa ulahi ang tanan. Kay basin baya, maulahi na ang tanan. Masiradhan na ta sa kaluwasan. Dili na ta pwede makahinulsol. Dili na ta pwede makapangayog pasayloan sa atong mga sala. Busa, ato siyang sampiton. Ato siyang pangitaon sa atong kinabuhi. Let us not wait until it's too late to serve. Let us not wait until it's too late to serve. Kung bata pa gani, moingon sila, too young to serve, na bata pa kayo na para mualagad. Unya, moingon sila dayon nga, too independent to serve. Dili pa na siya makaserbisyo kay independent to serve. Unya, sa ulihi, daghan na tingalig kwarta, nakatrabaho na, naanay income, too happy to serve. Dili na pa siya kaserbisyo. Kay daghan pa siya, busy pa kayo. No? Ingon din too busy to serve. Sako kayo. Unya na kay too busy to serve. Hangtod nga natigulang na lang. Unya, too tired to serve. Tigulang na, luya na, kapoy na, ialagad. Hangtod mo abot ang panahon. Too late to serve. Ulahi na ang pag-alagad. Mahigugma ko makisunan sa inyong mga puloy-anan kung kauban inyong mga panimalay. Ato pamalandungan ang atong kinabuhi ang paalagad sa Ginoo. Unsa may mga kakulangan sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Unsa may mga kulang makigsunan. Tawag sa Dios. Ayaw salig sa bahandi. Ayaw salig sa imong profession. Ayaw salig sa imong posisyon. Ayaw salig sa mga tao, sa imong boss, sa mga nagatabang sa imong karon. Ayaw ihatag ang pagsalig diha tanan sa ila, ayaw itugyan imong kinabuhi sa ila, itugyan ang imong kinabuhi sa Dios nga manuluwas nga tuwa sa langit makigsunan. Kay siya ang angay natong saligan, tibuok nga pagsalig, itugyan ang atong kinabuhi kay siya ang makatabang kanato sa tanang panahon, kay siya kasaligan. Usahay ang atong pagsalig tuwa sa mga tawo nga makatabang kanato. Ayaw gunahuna nga kanang politiko nga nagatabang kanimo karon. Nga mao ng imong tugyanan sa imong kinabuhi. Kanang mga politiko ba nga kining pagpanghatag karon nga gikan sa gobyerno, ilang giangkon gipamulitika. Mao kining nakitabo sa atong palibot. Kanang mga politiko nga ang ilang nawong naa sa plastic bag, nasa pagpanghatag, ilang nawong naa sa plastic bag. So, mga tao makikisunan nga dunay mga self-interest. Kung tanaw na to. Mao naghitabo sa atong palibot karon. Masayod ta kung hapit na ang eleksyon. Ngano masayod man ta kung hapit ng eleksyon? Kay ang hangin mapuno sa saad. Kung hapit ang eleksyon, ang hangin mapuno sa saad. Og ang saad mapuno sa hangin. So, ayaw saligi. Kanang mga pagpasalig nga mapakyas ra.
ang saliga nato sa tininuod, tinibuok nga pagsalig, mao ang Dios kay dili niya kita pakyason. Busa mo tawag ta kaniya og magkalma kay kita nasayod nga ang atong pagsalig tuwa kaniya siya arang nga makatabang sa atong mga kalisod. In Psalm chapter 46 verse 10. Psalm chapter 46 verse 10 nagaingon, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Makikisunan ang letter C stands for call upon the name of the Lord and stay calm. Let's go to the next letter. Next letter K. Unsa man ni ang letter K mga kaigsunan? It stands for keep your eyes on Him. Sa panahon sa lockdown, Ginoo ra jud. Didto ra jud magsuon mo hangad kita kaniya. Isentro natong pangunahuna diha kaniya. Kay siya ra jud ang atong tan-awon og dili mga tawo sa palibot. Ingon ang Hebrehanong kapitulo 12 bersikulo 2, Hebrews chapter 12 verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Atong isintro, atong itutok ang atong mga mata didto sa kang Ginoong Hesus. Kay siya ang makatabang kanato. Dito isentro ra makigsunan. Kay sa panahon kita maglingi-lingi sa palibot, sa panahon nga tan-aw natong uban, makakita tag mga sayop, makakita ta sa salawayon, makakita ta sa mga dautan, dili ta makapadayon sa atong pag-alagad, dili ta makapadayon dito sa unahan, og dili ta makatutok kay Ginoong Hesus sa mga tentasyon sa palibot. Fix your eyes upon Jesus. Sa pagkanindot kapag pahinumdom kanato karon igsoon. Dili ang mga tao, dili ang mga silingan, dili ang atong mga fellow workers, dili katong atong mga amigo, ang atong sigig tanaw. Ang atong tanaw sigig ng Hesus lang. Kay makasaway ta, makigsunan, makapanglibak ta, makaunsa man. Kita tag mga dautan sa ilang kinabuhi, maapektado ang atong pag-alagad sa Ginoo. Sige na sa atong tanaw. Dunay grupo sa mga batanon who decided to have a race. O ang ilang ang ilang lumba nga pagkahimuon, dito magisunan sa daplin sa dagat, dito sa balas. Ang ilang lumba nga pagkahimuon, nga mulakaw sila, paingon dito sa unahan, dito sa may kahoy. Ang kahoy dito sa unahan, mao ang ilang finishing line, diya sa balas sa dagat. Unya, tanaw nila kung kinsa ang makahimo sa pinakatulid o the straightest line of footprints dito sa balas sa dagat. Whoever can make the straightest line of footprints in the sand will win the race. Busa, nag-ready sila makisunan. Nasa finishing line dito sa kahoy, dito sa unahan. Ready, set, and off they went. Sa ilang paglakaw, sa ilang pagpadulong dito sa ilang finishing line, lumba sila makisunan pag-abot dito. Ilang gi-check, gitanaw nila kung kinsa ang nakahimo og the straightest footprints in the sand, pinakatulid ng mga tunob dito sa balas. And they found out nga usa ra ang nakahimo og pinakatulid og mao katong usa ka bata. Ilang gipangutan ng bata, unsa man imong sikreto nga nakahimo man ka og pinakatulid nga mga tunob sa balas. Ngang uban naghiwi-hiwi man ang ilang mga tunob sa balas. O ang bata niingon, wala ko'y laing sikreto. O sara jud nga samtang nagadalagan ko, usay mo lakaw, usay mo dalagan, paingon diri sa finishing line. Gikan didto sa starting point, ang akong gihimo, ako ra gitutukan ang kahoy sa unahan. Ang kahoy nga mao ang atong finishing line. Ang kahoy nga maong atong boundary. Ang kahoy nga maong atong padulngan. Dito ra jud ko gatutok. Wala na ko tan-awa ang akong mga giagihan. Usahay dunay panahon nga murag na ay bangag ang akong agihan. Apan dito ra jud usahay na ay panahon nga dunay mga kahoy sa akong agihan. Apan bisang kakalisod ko, gatutok ra jud ko sa unahan. Naay panahon nga murag naay ko'y matumbad nga mga bato, apan nagtutok ra ko sa unahan. And that is the reason why I was able to make a straight line of footprints in the sand. Manginigugma ko makisunan karong gabi.
mahimo nato ang tulid o ang tarong nga dalan sa atong paglakaw, sa atong espirituhano nga pagkinabuhi, kung ang Dios mao ang atong tutukan. Kung si Ginoong Hesus himuon nato magsunan nga example, ehemplo sa atong pag-alagad, mahimo nato nga matarong ang atong paglakaw, pagkinabuhi nining kalibutan. Amen. Dili ang ubang nga tawo ang atong tutukan, dili ang ubang mga tawo ang atong bantayan. Ang Diyos lang mga hinigugma ko makigsunan, and this is a lesson for all of us, including myself. Tutukan ta si Ginoong Hesus kay siya ra ang makatabang kanato, and He is the best example sa atong kinabuhi. Ingon sa usa ka awit, hunong na sa pagtan-aw sa uban kay makita mong kapakyasan. Fix your eyes on Jesus. Sunod nga letter makigsunan sa pulong nga lockdown is letter D. Unsay kahulugan sa letter D? Devote your time to God. Itugyan ang imong igahin ang imong panahon diya sa Ginoo. Sa pagtuon siyang pulong, pinagi sa pag-ampo, og dili sa ubang mga butang, ang Ginoo ra makisagahini og maayong panahon, taas nga panahon, quality time. Spend a quality time with God. Kining dunay mga kompetensya karon sa mga gadget o kini sa pulong sa Ginoo. Ang uban dili na makapaminaw sa live stream nato tungod sa ubang mga buluhaton diya sa Facebook, diya sa social media. That's why we have this Facebook or God's book. Asa man atong palabihon. Usahay magsigitag focus sa Facebook. Usahay magsigitag pag-inquire sa Facebook. Usahay magsigitag post sa Facebook. Unya mapasagda na nato ang pulong sa Ginoo, mga hinugma ko makigsunan. Nagaingon din ni Facebook has over 2 billion users. God's book is in few households only. Facebook log on daily. God's book is read by few Christians only in daily basis. Facebook, 700 billion minutes are spent online connecting with Facebook each month. God's book, people don't have time for God. In Facebook, there are 900 million plus objects to interact. In God's book, there are 7 billion plus people in this world for us to share the gospel with. Sa Facebook, the average user creates 90 pieces of content a month. In God's book, people are hesitant to create conversation about God. Unsa pa jud makigsunan? Kinahanglan ang atong kinabuhi. Ato ra jud igahin diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wala ko nag-ingon nga ang Facebook dautan, ang akong gipasabot makigsunan ng atong panahon dili mahurot didto sa pagsigi tan-aw sa social media or sa atong mga gadget. Let's go to the next letter. Letter O. Letter O stands for obey His words. Sunda o tumana ang iyang mga pulong. Ingon ang balaang kasulatan in John 14:23. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. So this is a what? This is the proof. Mao kini ang evidence that if we really truly love God, we will obey His commandment. John 14:13. If you love me, keep my, John 14:15, if you love me, keep my commandments. So, higugmao na to ang Diyos. Ipakita na to, pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pulong. Obey His words. Second to the last letter, makigsunan. Ang second to the last letter of this word, lockdown, is W. Unsa man kining W? Wait patiently. Wait patiently. Paghulat, mga kaigsunan, nga mapailubon. Ingon din sa balaang kasulatan in Romans chapter 8:25. But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Now, we wait for it patiently. So, paghulat nga mapailubon. Dili pagbagulbol. Dili pagreklamo sa nakahitabo sa atong palibot. Paabot, paghulat, mga kaigsunan. Doon na istorya din sa Carabao o balsa, no, sa iyang balsa. Naiduwa ka magsuon nga nag-contest sila. Gisugo sila sa ilang amahan nga manguha og lubi.
og matag usa kanila na ay karabaw ug balsa. Unya nagkuha sila og 30 kalubi, ang usa dito 30 kalubi gikarga niya sa iyang balsa. Unya ang usa pod kay igsuon nagkuha og 30 kalubi gikarga pod sa iyang balsa. Unya paabot dito sa unahan. Nangutana sa tawo kun asa ang dalan nga ilang maagihan pauli og unsa kadugay maabot sa ilang balay. Unsaon nila nga makaabot sila og dali kay nag-contest man sila. So daghan sila pangutana sa mao nga tawo. Unya ang tawo maisuna ni ingon sa ilaha. Mao ni ang inyong agihan paingon sa inyong nga balay, nga paingon sa inyong destinasyon. Kini nga dalan kung diri mo mag-agi, kung magdali mo, moabot mo og alas 6 sa gabi, alauna naman ron. Moabot mo og alas 6 sa gabi. Kung magdali mo, mag-abot mo og alas 6, magabihan mo. Kung maghinay-hinay mo, mag-abot mo og 2 ka oras. No? Kung magdali, mag-abot og gabi. Apan kung maghinay-hinay, 2 ka oras, mag-abot na. So, ang 2 ka mga, ang magsuon, nagpreparar sila. Kay nagdali man sila, naglumba man sila paingon sa ilang balay, ang unang igsuon, perting kusuga sa iyang padalagan kay lumba man lagi sila. Kay gadali. Kay gadali. Unya, kung magpakusog, unsa to ingon sa tawo ganiya, kung magpakusog, maabot og gabi. Apan kung maghinay-hinay, moabot og 2 ka oras. So ang usa nagpakusog, paspasa jud niya. Kay gadali gusto siya nga maguna. Unsa nahitabo? Niabot siya gabi. Ang usa makaigsunan, gisunod niyang instruction, naghinay-hinay ra siya og nag-abot siya una 2 ka oras. Naabot na siya dito. Unsa may rason og anong mao man toy instruction nga gihatag kanila, ilang nadiskubrihan nga katong nagadali makaigsunan, unya nagpapaspas og dalagan ang mga lubi nangahulog every 10 meters sa iyang pagdalagan. Ang lubi mga hulog kay libaong lisod ang dalagan, manaog siya og inya na pod igipangkarga, so it takes time. Daga na pod siya, pakusog, pag-abot ito, mga hulog na pod, naog na pod siya, iya na pod ikarga. Pero katong naginay-hinay, hinay, apan kanunay, hinay, apan sigurado, nag-abot siya dali sa iyang destinasyon. For those who are waiting patiently, makisunan, makaabot kita og madali. Usahay, maghuna-huna ta nga atong dalion kining crisis karon. So ang mga tao nang gawas sa ilang mga balay kay gadali lagi. Gusto nga tapuson na ang lockdown. Apan unsa mga kaigsunan? Unsa kaha ang mahitabo? Kung magdali ta, madugay kita hinuon. Apan kung maghinay-hinay ra ta, no? Dili ra nato dalion. Sunod ta sa balaod, mahuman jud ni ang crisis mga kaigsunan. So mao kini ang mga butang nga angay nato pamalandungan. Ang atong pag-alagad sa Ginoo dili palumbaay. Dili paunahay. Dili pariya sa kalibutan nga kanang kung mauna ka ikaw ra jud ang madaog. Apan kining atong pag-alagad sa Ginoo dili ni paunahay, apan kini makigsunan palahutayay. Kanang kinsay mulahutay katong nagpaabot, katong nagpadayon hangtod sa katapusan, ingon ang balang kasulatan, mamaluwas. Amen? So katong nagapadayon, bisan pa sa kalisod sa panahon, mga lockdown, mga lisod ang imong sitwasyon, padayon ra igsoon. Ingon dinhi sa Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kung gusto ta nga magmalampuson, ipadayon mga kaigsunan ang imong pag-alagad sa Ginoo, paglahutay hangtod sa katapusan. Wait patiently. Dinita karon sa katapusan nga letter sa pulong nga lockdown. Unsa ni makaigsunan ang katapusan nga letter? Letter N stands for nestle comfortably to His promise. Ba't pasabot magpuyo ta? Nga komportable, ang kuno nato nga komportable ang iyang mga saad. Nestle
comfortably to His promise. Ang Ginoo naghatag og daghang mga saad. The Bible is telling us more than 3,000 promises nga kung ato kanang i-claim og atong tuuhan magsunan, we will be comfortable, we will be satisfied, we will be at peace kay nagatuo ta nga ang Ginoo magatabang sa atong kinabuhi. Amen. Nagaingon ang Salmo kapitulo 37 bersikulo 4 diri sa balang kasulatan. Psalm chapter 37 verse 40 nagaingon, and the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. Usa sa mga kapin sa 3,000 ka mga saad gisulti sa Ginoo nga nagsulti sa Ginoo nga siya magatabang kanato. Magahatag kanato sa tumang kinanglanon. Magatabang sa panahon sa kalisod, magatabang sa panahon sa crisis. Busa dili ta mag-uol. Dili ta mag-uol. Let not your heart be troubled, mga higugma kong makaigsunan. Let us be confident because our Creator holds the future and He is still in control until this time. Amen? Bisan pa sa panahon sa lockdown. Mao kini makigsunan ang mga kahulugan sa pulong nga lockdown. Learn what is God's purpose for all of this. Letter O, open your heart for lesson to be learned. Call upon the name of the Lord and stay calm. Keep your eyes on Him. Devote your time to God. Obey His words. Wait patiently. Nestle comfortably to His promise. Iyang proteksyonan ang atong mga panimalay. Ang atong mga puloy-anan. Kamu karon nga naa sa inyong mga balay, ang Ginoo nakakita sa inyong kahimtang. Kamu karon nga nasa inyong mga puloy-anan, himuan sa Ginoo mga pamaagi nga kamo magmalipayon, nga kamo makaangkon og satisfaction, makaangkon og kalinaw diha sa inyong kaugalingong mga puloy-anan as long as we stay together in our home. Amen? When the flood began, where were Noah and his family? At home. Where was Abraham when the 3 angels visited him? At home. When the 2 angels came down to Sodom and Gomorrah, where did they find Lot? At home. Where did the Israelites stay when the angels came down to strike down every firstborn child in Egypt? At home. Where did Jehovah instruct the Israelites to be during the 10th plague? At home. Where did Jesus Christ's disciples when they received the Holy Spirit? At home. Where did Ananias find Paul to cure and baptize them? At home. Where can we remain during this coronavirus outbreak? At home. Sa inyong tagsa-tagsa ka mga puloy-anan. You can gather yourselves together as a church. Kita nga mga katawan maong iglesia sa pagdayeg, sa pagampo sa Ginoo, sa paghangad dito sa ibabaw niining panahon sa lockdown. Let us all look up. Ang tanan natong panguna-huna, ang tanan natong pagsampit, ang tanan natong mga kabalaka atong ihangad dito sa langit kay ang Dios ra ang makatabang sa matag usa kanato. Amen. Doon ay usa ka dato nga tao nga iyang giinbitar ang usa ka pastor. Dato kayo iya gipasaka didto sa ibabaw sa iyang balay. Dako kayo nga balay. O sa didto na makisunan sa ibabaw sa iyang balay. Ingon sa dato nga tao. Didto sa tubangan iyang gitudlo, ingon niya kanang lapad kaayo nga yuta. Ingon siya, ako ana. That is mine, ingon siya. Ako ana. Inya pagtan-aw dinhi sa pikas sa kilid sa wala makigsunan. Ingon siya kanang mga kakahuyan kanang makita sa imong mata, kanang tanang mga kakahuyan, ingon siya. Ako ana. Ako ana, that is mine. Ingon niya sa pastor. O niya paglingi niya didi sa pikas iyang gitudlo.
Ingon siya, kanang mga factory, no? Kay mga building iya makita dito. Na mga factory. Ingon niya, imong makita, kanang imong makita tanan. Ingon siya, ako ana. That is mine. Unya, nahilom siya makaigsunan, kay gapaabot siya sa pastor. Sa komentaryo o sa pagdayig sa iya tingali. Paabot siya sa isulti sa pastor. O ang pastor niingon, so kini di ay, imuha ni ang makita dinhi sa wala sa tubangan dito sa tuo. Ingon sa pastor sa iya, pila may imo dito sa ibabaw. Pila man ang imuha dito sa ibabaw. Nahilo makigsunan ang maong dato nga tao. Nakapamalandong ang maong dato nga tao, tinuod man di ay. Tinuod di ay no, nga kung maangkon man ako ang mga butang diri nga akong makita, apan wala ko'y maangkon dito sa ibabaw. Masayang ang tanan. Maangkon ang tanan propidad, apan wala maandam sa eternidad. Makaigsunan, masayang o makawang ang tanan. Tuwa dito ang atong padulungan, tuwa dito makigsunan ang atong mga kinanglanon, tuwa dito makigsunan ang solusyon sa problema, tuwa dito sa ibabaw makigsunan ang gahatag sa atong kinabuhi. Tuwa dito ang magbubuhat, tuwa dito ang hari sa mga hari, tuwa dito ang dakong mananambal, tuwa dito ang atong langit nun og mahigugmaon nga man, tuwa sa langit, makigsunan ang atong paghahimon, maong paghangad dito sa langit, mao kini ang solusyon sa katapusan nga panahon, mao kini solusyon sa atong sitwasyon karon nini nga kalibutan. Lockdown. Look up. Ingon ni Corrie ten Boom. Iyang gisulat kini nga mga statement. And what I would like you to take note, mag-picture sa inyo nga cellphone, screenshot kini. This is very important nga passage o nga quotation. Ingon din hi makaigsunan. If you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. But if you look at Christ, you'll be at rest. Atong ihangad ang atong ulo sa ibabaw. Kung unsay nagakitabo dinhi sa yuta, ang solusyon tuwa sa ibabaw. Ingon din hi makaigsunan, when you look down, all you will see is dirt. So keep looking up. Kung ikaw mutan-aw ra diri sa ubos, daghang dili mga maayong mga butang imong makita. Busa kinanglan muhangad ta sa ibabaw aron si Kristo ra ang makita sa atong kinabuhi. Kung kini nga mga butang nagakahitabo sa atong palibot karon, mga pandemic, mga crisis, ilhanan sa iyang pagbalik. Ilhanan nga si Ginoong Hesus hapit na mobalik, nagapahinumdom kanato sa pagtugyan sa atong kinabuhi ini katapusang panahon. Ngang atong tagsa-tagsa kapanimalay, ang atong mga kaugalingon, maandam nato sa iyang pagbalik makaigsunan. Kung nagakitabo na kini sa atong palibot, crisis, pandemic, lockdown, makaigsunan, unsa ingon sa balang kasulatan sa Lucas 21:28. Luke 21:28. Unsa ingon dinhi? And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Igsoon, kung kini nagakahitabo na karon sa atong palibot, kini mga pag-antos, mga kalisod, mga problema, kining crisis, ang mayong balita alang kanimo o kanako, kita ginatawag sa Ginoo sa paghangad, kay ang atong kaluwasan haduol na. Look up and lift up your head. Sa katapusan, gusto nako ipakita kini nga lyrics sa usa ka kanta makigsunan, usa ka awit nga ganahan ko dugay ng panahon, nga ganahan kayo ko kina sa mensahe niini nga awit. Kung ikaw igsuon na kahibalo sa tuno niini nga awit, sing this song with me. Ang mga lyrics, ang mga mensahe pamalandong igsuon. Keep looking up. Nagaingon dinhi,
Life has its joys and sorrows too. Sometimes the mist will hide our view. If we would hope and strength renew, there's just one thing to do. Keep looking up, thy God is still the same today. Keep looking up, He will not fail thee, come what may. Keep looking up, the darkest night will roll away. So do not doubt, but keep on looking up. Mga hinigugma kong makaigsunan, ang Diyos nagaimbitar kanimo sa paghangad didto kaniya, nga masintro ang atong mga pangunahuna, ang atong kinabuhi, ang atong tagsa-tagsa kaugalingon maandam sa iyang pagbalik. Kining nagakaitabo kanato karon, pahinumdom kini. Ang Diyos nagahatag kanimo kanako oportunidad sa pagbalik, sa pagsimba, sa pagampo, sa pagtuo. Ayaw hulata nga maulahi ang tanan. Magabalik siya sa pagkuha kanato niini nga kalibutan. Lockdown, look up. Magampo kita. Gamhanan nga Diyos nining kagabihon. Salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdom nga ikaw hapit na mobalik ang mga nakahitabo sa palibot karon. Pagpahinumdom kini sa matag usa kanamo sa among relasyon diha kanim nga angay namo lig-unon aron kami Ginoo maandam niya anang panahon nga ikaw magapadayag diha sa kalangitan. Kay kami nangandoy nga ang among tibuok panimalay, mga hinigugma sa kinabuhi, makaplagan unta nga pagagantihan nga mahimong takos sa kinabuhi nga wala nay katapusan. O Diyos, amo ginadala sa pagampo bisag unsa nga mga problema, mga kalisod nga ilang ginapang-atubang karon. Tabangi sila ihatag ang solusyon. Amo ginaampo ang mga frontliners. Amo ginaampo among sitwasyon karon sa among sa tagsa kapuloy-anan. Sa nagkalaing mga probensya, mga syudad kung asa man kami karon Ginoo nimong gibutang. Tabangi kami nga makapadayon, makalahutay hangtod sa katapusan. Aron makasulod kami ni ang gingharian sa langit. Sa dapit nga wala nay pag-antos, wala nay kagul-anan, wala nay mga problema. Ibo-ubo ang imong panalangin sa tanan o Diyos, sa tanang care groups, mga panimalay, mga membro sa iglesia nga nagatanaw karon. Salamat sa imong pagpasaylo sa tanan mo mga kalapasan. Amo kini gipangayo, amo kini gipasalamatan o gitugyan ang tanan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Salamat mga kaigsunan sa inyong pagtanaw, sa inyong pag-share sa atong program. I would like to see you again tomorrow sa katapusan nato nga topic entitled Lockdown, Blessing or Curse. Happy Sabbath ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan.